yun, after mas maganda, para mas malinaw. Kasi ganito yan. Tuwing may project kaming gagawin, laging tumatawag yung mga handlers namin. Tapos tatanungin ko, okay daw ba na katrabaho mo si ganyan? Laging may tanong, di ba, sa atin. Kasi, syempre, hindi lang naman to ask permission or, syempre, nandun na rin siguro, nandun yung respect din naman. So, yun, nung tinanong, tumawag, okay, pinapatanong ng Star Cinema. Star Cinema, hindi pa na-launch ang Black Sheep nun eh. Kung, hindi si easy. Kung yun nga, kung pwede daw kang magkatrabaho ni Zanjo. Sabi ko, oo naman, bakit hindi? Eh, syempre, bakit? Ang issue. Ganun talaga yung sinabi ko sa nanay ko. Tapos sabi ko, sus, okay lang yun, diba? Tapos yun nga, nag-pitching na, ganyan, nag-meeting na kami ni Direk, ganyan, tapos maganda yung pelikula. Tapos gusto ko makatrabaho si Z. Pero anong, kasi yung pinanggalingan yung bago dito is related to excess yung film for Black Sheep, diba? Tapos, ngayon naman, yeah, and then ngayon naman is related to best friends. Do you think, anong tawag dito, parang nag-give way talaga yung excess baggage na mauna before sa inyo because may connect din sa mga excess ninyo? I think hindi na ako yung sasagot dyan. Si AC. Itanong natin sa Black Sheep. Hello? Hindi naman siguro na plano yun. Medyo mainit na yung plano yun. Okay. Actually, ang totoo niyan, tumawag ako sa Black Sheep. Unahin nyo. Hindi. Hirap sagutin. So, mga taga-Black Sheep yun. Wala na akong kinalaman dyan, be. Oo. May kinalaman yung ano. Okay. Ay, this ano, the next question ko is... Wala ka na tuloy, Mike. Uy, naman! And then, if you will be in a situation na you have a best friend and then you have a lover, who would you rather give up? A best friend or yung jowa? Depende. Ano bang sitwasyon? Am I in love with my best friend? Or nafo-fall out of love ba ako sa boyfriend? Depende sa sitwasyon eh. Pero nandun ako sa best friend or jowa. Best friend mo hindi, nandyan naman yun lagi eh. Kahit anong mangyari. Parang pamilya yun. Yun. Anong i-give up ko? Depende nga kasi sa sitwasyon. Paano kung in love din yung best friend? In love yung best friend, tapos may jowa. But you could only have one. In love din yung... In love ako sa best friend ko, in love ako din sa jowa ko. Ano yun? Hindi. Yung best friend ko, love sa akin, pero tapos... Tapos you have a girlfriend. Ang slow ko na, gets ko na. Siguro ako. Ang gusto niya itanong yung dati. Issue sa akin dati. Gusto mo ba ilabas ko si Lily Cruz? Huwag ako. Ngayon ang best friend ko, lalaki. Next question. Ikaw, ano nga yung give up mo? Ako, give up ko siguro yung best friend ko. Parang hindi magselos yung girlfriend ko. Ano ba yung best friend mo? Babae, lalaki? Lalaki. Ang gulo-gulo ng tanong ko. Pwede mo lagyan yung best friend kong lalaki. Yung best friend. Hindi, para ako dito, wala akong dapat i-give up. Dapat yung best friend ko naiintindihan niya ako, minsan ayaw ko siyang kasama kung hindi ko tayo pwedeng ganun ka-close kasi nasiselos yung girlfriend ko. Dapat mag-gets niya yun, maintindihan niya yun. Diba? Best friends pa rin naman kayo eh, pero kung may mga bagay kayong ginagawa na medyo lagpas na, siyempre, ayaw mo masaktan yung girlfriend mo, diba? So, ipapaliwanag mo sa best friend mo na. Ganun talaga, mahal ko to eh. Minsan wala ka naman dapat piliin eh. Kasi wala naman dapat mawala. Kailangan nyo lang ipaliwanag, ilatag lahat kung ano bang hindi pwede, anong pwede. And last question from Hindi na.
ka ba? Ano yan? Ano? Yung question ko is, how do you convey your, if you felt something more than being a friend to your friend? Kasi di ba parang normally nakakikita ko is lahat ng mag-jowa nag-start kami as friends, ganyan, tapos nag-level up. How do you transition to that level up? Ito naging Dr. Love na tayo dito. Hindi ka ba nakikipag-date, no? Ano yun kasi, ha? Ay, may jowa ka lang, taga-star. Friend ko ba dati ba? Nagsimula ko kaya friend? Parang humihingi ka lang ng payo ah. Ikaw naman sumagot kanina pa. Tagay mo na yung jacket mo. Ano yan? How do you transition from being a friend to more than a friend? Siguro ano eh. Nangyari sa inyo yan. Diba? Friends kayo. Mararamdaman yung parehas yun eh. Hindi pwedeng one way eh. Hindi pwedeng isa lang. Parang, hindi ka naman may love kung hindi mo nararamdaman na nakikita mo na gusto ko rin ng isa. Parang gano'n, parang hindi ko sabay yan eh. Sabay mangyayari. And hindi mo naman, hindi ko alam ha. Ewan ko, baka pwede rin hindi. Pero, Yun nga, yun sa personality mo. Siyempre, kaibigan mo, andyan lagi sa'yo. Lahat ginagawa for you. Diba? pero pwede ba yung best friend tayo? Pwede ito magal to hanggang dulo, hanggang pagtanda na hindi ka ma-attract sa best friend mo. Lalo na pag lalaki babae, diba? Mahirap, diba? Mahirap. May naniniwala siguro na pwede, lalo na yung mga babae, pero may mga lalaki. Pero alam nyo, mas lalaki yung parang ayaw sa idea na lalaki at babae mag-best friend. Pero yung girls, okay, parang open sa idea na gano'n. Diba? Ikaw, diba? Hindi ka, Mga kuya. Kuya Zone. Ibang pelikula naman yun, direct. Okay, thank you po. Maraming salamat. And next question natin is from John Bueno. Hello. hello po. Siguro isa lang yung tanong ko. If you both were single, without any commitments at all, what would you find with each other? Since nagkasama na kayo, di ba? And you are actually real-life friends. What would make you fall in love with Zanjo Maruto, or what would make you fall in love with a Maha Salvador? Ako, sabi ko nga, parang lalaking version ko si Z. Kasi napaka-professional niya. Dahil nung sinshoot namin tong Tulog Somebody, 3 yung ginagawa niya. Playhouse, Kusina Kings, at eto. As in, every day, segue yan. Ang tulog niya nasa van lang. Sa van lang siya tulog. Pero hindi ko siya nakitaan ng parang nakasimangot or nagsungit sa staff or ano lang. Chill lang siya na tao pero makikipagkwentuhan. Instead na matulog siya, pag nagsiset up, nandun siya nakaupo. Chumichika, parang gano'n. So, tapos, hindi lang mga artista or staff yung kausap niya, mga crew din, mga kabady-body niya. So, ako, kung may in love ako kay Z, yun sa personalidad niya na yun, na for him, parang pantay-pantay lahat. Pare-parehas kami nagtatrabaho at nagpapagod. So, nawala siyang parang karapatan na mag-sungit or kung ano man kung kayo na dahil pare-parehas na. So, yun. Alright, how about you, V? Ako naman siguro dahil sa pagkakakilala ko kay Bunch, kung paano siya sa mga tao sa paligid niya, sa mga kaibigan niya, sa staff, sa pamilya niya, sa kapatid niya, doon mo makikita sa personality ng tao. Kung mapagmahal talaga ito at sobrang caring sa mga taong malapit sa kanya, parang hindi siya mahirap mahalin, di ba? Hindi siya mahirap, kumbaga, hindi mahirap ma-inlove sa taong gano'n kasi lahat ng tao gano'n ang gusto, yung mapagmahal sa pamilya at saka sa lahat ng tao. Yun, nag-take care ng gano'n. At yun naman ang gusto natin, makasama natin. Yun ang passion. Physically, is she your type? Yes. Maganda yung ngipin niya. Nakakainis
is, lagi niyang sinasabi yan. Yun talaga gusto Ako naman ang gusto ko kay Z, kahit hindi niya tanongin yung paa niya. Wow. Oo, promise. Huwag niyo lang paubarin ngayon. Pero maganda. Kasi Maganda rin make-up. anong tawag doon? Nag-storycon tayo, di ba? Naka-sandals ka nun eh. Tapos hindi ako nakikinig. Nakatingin. Magkatabi kami ni Z, tapos nakatingin ako sa kanya. Nakatingin ako dun sa fetish ko kasi. Kasi hindi lahat ng lalaki malinis. Yes. Diba? Lalo na sa kuko sa paa, minsan wala silang hair. Pero kay Z, 1,000%. Oo, pwede siyang maging ano. Food Model. Oo. Model ng foods pa. Alright, thank you so much. Thank you, Thank Mr. you, John thank you. Bueno. Napansin namin,